Hello everyone! Welcome to my personal vlog. Lisa Liz here again for another video. And for today's recording nga, 2 araw ngayong day off namin dito sa Hong Kong, Saturday and Sunday. Dahil nga holiday dito sa Hong Kong, so this week talaga 2 days yung aming rest. O diba ang bongga? Masarap sa tengang 2 araw magpahinga pero masakit sa bulsa. Alam nyo naman dito sa Hong Kong, pag day off namin, hindi kami free sa pagkain. So kahit na nagsasabi si employer na pwede ka lang kumain tuwing day off mo sa bahay nyo, of course, ma-pride din kami. Gusto din namin bumili ng pagkain sa labas. So ito talaga yung usual na ginagawa ko tuwing day off, no? Kasi ang pangit ng hair ko, so kailangan ko plansyahin. So bago ko pala plansyahin yung buhok ko, ganito ka-wavy yung aking hair. Masyadong dry na talaga yung aking hair sa napakaraming kulay na ginagawa and then pa iba't ibang mga treatment or whatsoever. So super dead na talaga yung aking buhok. Dapat kailangan ko na talaga magplansya every time na aalis ako para magbukata yung tao. At napakaswerte ko naman sa aking mga employer dito. Employer lang pala dahil isa lang yung amo ko dito, yung amo ko lang babae. I am free to do everything, no? Pwede ako mag nail polish, pwede ako mag hair color, pwede kang magpa-sexy ng damit, pwede kang mag hair reband or whatsoever, pwede kang mag-wear ng dress. Kasi alam niyo ba, maraming mga employer dito sa Hong Kong na ayaw talaga nila na magpaganda yung kanilang mga katulong, but eventually wala silang magawa kung matigas talaga yung ulo mo. And once and for all, it's not their business naman, it's your day off, kaya let yourself shine. Yes, marami talaga mga situation na ganyan na hindi ka talaga ayaw ng mga employer mo na makita kang nagpapasexy ka kahit na sa day off mo. Kaya naman dito, I'm super glad na kahit na nakikita ako ng amo ko na ganito, yung mga pinagsusuot ko, yung mga jewelry na sinusuot ko tuwing day off, at kahit na hindi ko day off, nagsusuot talaga ako ng mga ganito dahil ito yung kahiligan ko, wala silang problema at support sila. Super supportive yung amo ko sa akin sa mga paglalagay ng mga accessories whatsoever, sila pa yung nagbibili sa akin. O diba, swerte talaga ako dito kaya sumat. At dahil nga sa haba ng day off, 2 days ba naman wala akong ginagawa at hindi din ako lumalabas, dito lang din ako sa ibaba ng bahay namin. O ayan, naisipan kong ikat yung aking bangs. Dahil sa pangit nga ng aking buhok na super wavy, sabi ko bagay ditong mag-bangs. Kaya naman ito, kinuha ko yung aking kitchen scissor and kinat ko yung aking bangs, which is for me, bagay naman sa akin. Ay, Diyos ko, grabe talaga yung pagka-wavy ng hair ko. Gusto ko na talagang magpariban. Ang problema nga, wala tayong budget. So, paano tayo magpapariban ito kung wala tayong budget, diba? Kaya, girl, tiisin mo yan, girl. Hanggang plansya-plansya lang muna tayo dahil yun lang ang kakayanan natin. At may kamahalan din magpaayos ng buhok dito sa abroad. So, magkano yung mahal? Nasa $600. So, kasama na yung kulay at ribbon ng iyong buhok at meron pang treatment at saka gupit. Kung kayo yung tatanungin ko, mahal na ba yan or sadyang kuripot lang talaga ako? Pero dito sa Hong Kong, napakaraming mga magaganda, mga maaayos yung mga buhok tuwing day off. Iba-iba yung hairstyle. So, ako lang talaga dito, no? Bihira lang talaga dito ang hindi masyadong nag-aayos, lalo na sa buhok. What I mean, hindi nagpapasalon, hindi nagpapariban. Hinihintay ko pa talaga makauwi sa Pilipinas at siya nagpapariban. So, ito pala yung itsura ko nung hindi ko pa nakat yung aking bangs. O, diba, linagyan kasi ako ni amo lalaki na maliit na buhok dito sa may ano. So, parang nahirapan ako and nagpa-play away siya pag hindi pinaplansya. Kaya naman bigla ang nakapag-bangs ang yaya. Pero carry bells lang, bagay naman sa akin. So, itong araw na ito is Thursday pala ito. During Thursday, kailangan ko magpunta doon sa paaralan ng aking mga alaga dahil meron silang activity. Kaya naman ito, maaga pa akong gumising para nagplansya ng buhok kasi grabe talaga, napaka-haggard na talaga ng itsura ko. Ay, Diyos ko, hindi nakakaganda ang abroad. If you want to be pretty, it comes with a price at walang free. Take note. So, Tagalogin na lang natin para klaro. Kung gusto mong gumanda, kailangan mo talaga ng pera na pangbili ng mga kakailanganin mo para gumanda. Kagaya sa akin dito, walang pera, edi hindi naman tayo maganda. Umaasa lang tayo dito sa cellphone. Alam nyo ba sa totoong buhay, Diyos ko, napaka-stress ng person. Kahit naman itong cellphone ko hindi filter, pero at least kahit papano medyo fresh ng konti yung itsura ko. Pero naman, to tell everyone frankly, mas haggard talaga ako sa totoong buhay. At nasabihan na nga ako ng alaga ko, sabi niya, ang ganda mo dyan sa video mo. Sabi niya, ang puti mo dyan, bakit pinaandar mo ba yung ilaw? Kasi super brown talaga ang person sa totoong buhay. Pero accept naman natin yan. Hindi natin yan ikinakahiya. O diba, proud na kayo, manggi tayo dito. Kaya naman ako talaga, no, hindi talaga ako gumagamit ng filter. Kasi Diyos ko, napakaganda talaga. Baka mabigla na lang talaga kayo. Kahit nga simpleng camera, feeling ko maganda na ako. How much pa kaya ako na-filter pa, o diba? Grabe kataas yung confident natin. Ganyan talaga dapat. Wala namang nagpapataas ng confident mo, kundi sarili mo lang din. So, kung sa English pa, know your worth.
So, paayos-ayos ako ng buhok ko dito dahil dalhin ko naman yung aking mga alaga sa playground. Pinapalaro ko sila sa playground. At itong itsura ko namang ito is galing ako naghatid sa aking mga alaga sa school. So, ayan, pauwi na ang person and ganito lang talaga yung itsura mo dito every morning. No? Gigising ka, magtitimpla ng gatas at ihahatid yung alaga mo sa school. At pag uwi mo, saka ako magluluto ng breakfast ng aking amo na naiwan. So, dahil nga tulog pa yung amo ko, meron pa akong time mag-exercise. So, ganito lang yung buhay natin dito sa Hong Kong. At ngayon na maliit yung bahay namin, konti lang din yung trabaho. Yun lang. Thank